Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Kotse tinangay, abot bubong na baha naranasan sa Iligan City, mga residente, nanawagan ng rescue. Yan ang MBC TV Network News ni Rovic Manuel. Dahil sa walang tigil na pag-ulan, umapaw na ang Iligan River sa Barangay Tubod, dahilan upang makaranas ng malawakang pagbaha ang iba't ibang bahagi ng Iligan City. Sa kuwang ito ng isang residente, isang kotse ang makikitang inaanod ng baha dahil sa matinding agos. Bal! Yung sakinan, balik mo! Makikita rin ang abot bubong na pagbaha at malakas na agos rin sa tindi ng pananalasa ng bagyo sa lalawigan. Sa kuwang ito ng isa pang residente, nagmistula namang mga laruan ang mga inaanod ng mga sasakyan sa kalsadang ito sa Barangay Mayahay sa Iligan City. Sa Mandalug River sa Barangay Hinaplanon sa Iligan pa rin, rumaragas ang tubig rin ang makikita habang patuloy ang pagtaas ng level nito. Ilang tulay na rin sa lalawigan ang hindi na madaanan tulad sa Tubod Bridge dahil sa natinangay na mga basura at puno. Dahil dito walang tigil ang rescue operation sa mga apektadong barangay lalo na ang mga residenteng nanghingi na ng agarang tulong dahil sa nilubog nilang mga tahanan. Patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa lugar lalo na sa mga ilog at kalapit na flood-prone area sa naturang lugar. Samantala, hindi rin nakaligtas sa hugupit ng bagyo ang Cagayan de Oro kung saan malaking bahagi nito ang nakararanas ng mga pagbaha. Kasalukuyan din ang rescue operation sa probinsya lalo na't may kaso na ng mga nasawi at nawawala dahil sa insidente ng pagguho ng lupa. Tuloy-tuloy rin ang forced evacuation sa ilang mga bayan sa Surigao del Norte bilang preventive measure sa epekto ng bagyo. Habang nagpamahagi na rin ng relief goods ang DSWD sa mga pamilyang inilikas sa evacuation centers sa mga probinsya sa Northern Mindanao. Sa ngayon, patuloy na kumikilos si Bagyong Basyang pa Bohol Sea at nagdudulot ng malalakas na hangin at ulan sa malaking parte ng Visayas at Mindanao. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Mary Jane Veloso, humiling sa gobyerno na makalaya na. Humiling sa gobyerno ng Pilipinas si Mary Jane Veloso, siya ang Pinay na nahatulan sa ibang bansa sa kasong drug trafficking, na pagkalooban siya ng kalayaan upang maalagaan ang kanyang matatandang magulang at mga anak matapos ang 16 na taong pagkakawalay. Sa kanyang liham na inilabas ng Migrante International, sinabi ni Veloso na wala na siyang ibang hiling kundi makapiling muli ang kanyang pamilya at iparamdam sa kanyang mga anak ang pagmamahal ng isang ina. Ipinahayag din niya ang hirap ng kanyang mga magulang na bumibiyahe mula Nueva Ecija ng 8 hanggang 10 oras para lamang bisitahin siya, kasama na ang gastos sa pamasahe at pagkain. Iginiit din ni Veloso na makalipas ang 1 taon mula nang malipat siya dito sa Pilipinas, nananatili pa rin siyang nakakulong kahit wala siyang nagawang kasalanan maging sa ating bansa. Bagamat nagpapasalamat si Veloso sa lahat ng sumusuporta sa kanya para makalaya na siya at dalangin na pagpalain sila ng Diyos sa kanilang kabutihan, umapila rin si Veloso ng patuloy na suporta para ikampanya ang kanyang paglaya. Si Veloso ay kasalukuyang nakakulong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong, matapos siyang ilipat mula Indonesia patungo sa Pilipinas. Nagtagal siya ng 15 taon sa kulungan, at ang dating sentensyang kamatayan ay pinalitan noong 2015, dahil sa apela ng gobyerno ng Pilipinas. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.